At ito na nga, nag-upgrade na tayo ng panibagong speaker. Alright mga ka-sounds, nandito na tayo sa bahay. Nakarating na tayo galing sa music store. Ito na nga yung ating bagong speaker. Yan, sinakay natin sa ating service. Ay, papasok natin sa bahay. Good day mga ka-sounds. Kumusta? Medyo matagal-tagal talaga akong hindi nakapag-upload ng video. So pagpasensyahan nyo na kasi medyo talagang busy lang po tayo, no, na may mga preparation na ginawa. At ito na nga, dumating na yung araw na naswertehan tayo at nakapag-upgrade tayo ng speaker para sa ating mini sound system. Kung nakikita nyo naman sa inyong harapan, ayan na po yung Top Pro powered or active speaker na 15 inch, no? So i-unbox natin, kapibili lang yan, kani-kanina lang. Meron na tayong ganyan, malaking tulong yan para sa ating mini event, especially ang ginagawa kong setup talaga ngayon is mga minimalist setup para konti lang ang buhatin, magaan ang mga bubuhatin, hindi mabibigat. At ito na nga, ang isa sa mga pinakamagandang solusyon is ang active speaker. At itong nabili natin ay ang Top Pro X15 active or power speaker. So mga ka-sounds, i-unbox po natin ito mga ka-sounds. Stay tuned lang po. So fast forward na lang natin yung unboxing mga ka-sounds para mabilis. So yan, bubuksan na natin at maganda naman yung packaging niya, no? May mga foam, cellophane. So yan, one speaker out. Andyan yung kanyang power cable at saka yung manual. At ito naman yung pangalawang box. Yan, bubuksan na rin natin. So ayan na po mga ka-sounds ang ating bagong upgrade na sound speakers, yung Top Pro X15 active speaker. So lapitan po natin mga ka-sounds, tingnan natin, usisain. So meron siyang ano dito sa taas, no, parang stackable daw ito sabi nila. Pwede mong ipatong, mamaya testing natin kung pwede nga bang ipatong. Ito yung purpose niya dito, para ipatong mo tong isa dito or vice versa. Tingnan muna natin yung likuran mga ka-sounds. Check lang muna natin. So ang itsura niya, so ganito yung itsura niya. So may input, tapos kapag mag-link ka from one speaker to another, so yan, so line or mic selection, ito yung pinaka volume, main, tapos merong signal limit, so may limiter siya, power indicator, contour, on off, ground. Yan yung itsura niya sa likuran. So Top Pro X15 active. So yun lang, may fan, tapos para sa outlet, AC, input, and then power. So yan yung likuran niya, and meron siyang rubber footing sa baba mga ka-sounds, no? So ang kagandahan din dito mga ka-sounds is pwede mo siyang gawing monitor, ipahiga. Yan, ganyan ang magiging itsura niya, pahiga as monitor. So maganda siya, no? Tsaka ito yung sinasabi kong may rubber footing. Yan to, meron siyang rubber footing para hindi madulas, and meron na rin siyang butas para sa pole mount. To may lock. So napakaganda. Ang itsura pala niya mga ka-sounds sa side ay magkaiba, no? Kung napapansin nyo dito sa side na ito, yan, yung side, meron siyang parang flat dito, yan, pero yung kabilang side wala. Yan, wala siyang straight lang yung ano niya, siding niya, unlike sa
kabilang side, meron siyang parang cutting. Kung titingnan nyo top view, 'di ba? Ito parang may tabas. So ang purpose niyan para maging ganito. Kapag gawin yung floor monitor, kung ipahiga nyo. So yun yung purpose niya. So try nating patunugin mga ka-sounds. So bale, nandito pa rin yung luma natin na Tosundra, 12-inch Tosundra na DIY. Magagamit pa rin natin yan. So pag-isipan natin kung anong gawin natin dyan. Pwede natin ibenta yan para mag-upgrade na naman ulit tayo. Pero so far nandyan pa yan. Magagamit yan. So for the meantime, ito na yung gagamitin natin para sa ating mga mini events, no? Mapa acoustic, acoustic band performance, semi full band na may gamit na electronic drums. So yan ang gagamitin natin, no? And ang mga simple mini events na rin, pwede na yan. So testingin natin, papatunogin natin yan mga ka-sounds. Setup lang tayo. Ito yung sinasabi kong stackable mga ka-sounds, no? So pinatong natin yung isang speaker. So safe naman siya mga ka-sounds, as I observe, kasi nga meron siyang parang slot dito, may butas 4. So dyan uupo yung paa ng isang speaker, kaya hindi siya mahuhulog. Ayan, no? Naka-stack siya. So nice feature, no? Kasi stackable na siya. Kapag may subwoofer ka na sa baba, patong mo yung patong mo sila sa subwoofer. Kunyari ito yung subwoofer ko. Parang ganito, pinatong natin. Tapos pwede mong patungan. Dalawa na sila nakapatong sa subwoofer. So nice feature din siya, no? Yun ang isang nagustuhan ko rin sa ating bagong speaker na Top Pro X15 Active. So sound check natin siya mga ka-sound. Nag-change lang tayo ng venue mga ka-sounds. Nandito tayo sa taas kasi masikip dun sa baba eh. Dito sa taas malawak yung lugar. So ayan mga ka-sounds, no, nakapatong na yung ating dalawang Top Pro X15 Active speaker. So magko-connect tayo ng mga cables. So ayan mga ka-sounds, gamit natin ng ating Joson mixer na 8 channels. Okay, 8 to 9 channels, 7, 8, 9 stereo, 8, 9. So ito yung mix out left and right, XLR. So maglalagay tayo dito sa right. Saksak natin XLR. Yan, sa right. And then yung dulo naman ito para sa ating right speaker. So pagpasensyahan nyo na kung maingay yung mga sasakyan mga ka-sounds, kasi nasa tabing daan yung bahay natin eh. So ayan mga ka-sounds, saksak natin sa input. Okay, ito yung input. So hindi masyadong kita, pero kanina pinakita ko naman na sa sa intro ng video natin. So saksak lang natin mga ka-sounds. Ayan, naka-input na siya. Sinet natin sa line yung kanyang sensitivity line, kasi gagamit tayo ng line in sa mixer na gagamitin natin. So volume, off muna natin yung volume para safe mamaya pag on. So same thing mga ka-sound, sa left channel main output, saksak natin left channel. Tapos nung dulo naman ito para sa left speaker. So ayun mga ka-sound, saksak natin sa input tulad ng kanina, nasa line. Tapos volume i-zero muna natin para safe mamaya. Ngayon naman mga ka-sound, saksak natin yung AC cord. Yan, AC input. So ganun din sa kabila. Alright, ganun din dito sa kabila mga ka-sounds. Input, AC input, saksak. Yan. So ngayon naman mga ka-sounds, magpapatakbo tayo ng extension wire. Kuha tayo ng kuryente dun. Yan yung extension wire natin.
So ayan ang mga ka-sounds, nakasaksak na yung tatlong gadgets natin, no. Ito yung sa mixer at sa dalawang speaker. So i-on lang natin yung mixer natin, yan. On natin, baba muna natin tong mga fader. So on natin, mixer on. Yan, may power na. Tapos yung ating speaker, naka-off na yung volume. So power on tayo. Yun, umikot na yung fan. So yan, naka-power na rin, nag-green na. So sa kabila naman, yan, naka-off yung volume, tapos power. Yun, umikot yung fan. Ayun, naka-green, speaker on, power on. So bale mga ka-sounds, on lang natin yung Bluetooth, long press. Yan, nagbi-blink. Tapos dito naman, on natin ang Bluetooth. Tapos i-pair natin JAWSON. So naka-paired na. So try natin ito. Pili tayo ng kanta. Siguro ito lang muna, itong drums, para hindi tayo makopyright. Ayan, volume na natin ng konti. And then ano tayo, lagyan natin sa unity gain. Tapos yung volume natin dito is ilagay natin sa alas 12 lang mga ka-sounds. Yan, 12 o'clock lang. Ganun din sa kabila, nalagay natin sa 12 o'clock. Ang sama ng panahon mga ka-sounds, oh, makulimlim. Kita nyo ba dito, oh? Ayan, oh, madilim yung kalangitan. Mukhang uulan ito. Okay naman, para may tubig na kasi El Nino eh. So going back mga ka-sounds, naka-on na ang lahat, magpapasound na tayo. Bluetooth, yun. Ayan, may signal na, may sounds, narinig nyo ba? So ayan mga ka-sounds, oh, tumutunog na. Very bassy siya, no? Malakas yung bass. Ayan, bumagsak na talaga yung ulan, no? So agaw tunog yung ulan, no? Sa ingay, dagdag. Bumagsak na yung ulan eh. Yan, kung naririnig nyo sa yero. So maingay yung tunog ng ulan, tapos yan yung pick up ng sound ng ating Top Pro. Maingay yung ulan na pumapatak sa atip. So agaw tunog siya. So very bassy siya mga ka-sounds, no? Maganda siya kahit wala kang dalang subwoofer. For basic setup, hindi ka na magdadala ng subwoofer. So at least busog yung sounds kahit papano, kasi malakas yung bass niya, bassy nga siya. So yung high naman niya hindi masyadong lumalabas, no? Pero okay lang. Although ma-adjust naman siya dun sa ating mixer. Hindi ko kasi in-adjust yun, nasa nasa 12 o'clock lang lahat yan. So ganyan yung magiging tunog niya kahit walang subwoofer. Basic setup lang, maliit na budget sa client, pwede na nating ito lang, dalawang speaker ang isa-set up natin. So medyo may kalakasan din naman ng konti, though hindi siya ganun kalakas. Pero for basic event like mga simple wedding, birthdays, simple birthdays, pwede na siya. So
medyo parang outdoor to, no? Ayan, kung makikita nyo, malawak yung area, malaki. Parang outdoor na rin siya, parang kumbaga parang covered gym. Mataas yung ceiling, ayan, no? So tapos open lang. So parang imagine niyo parang covered gym siya, 'di ba? Tapos pumapatak pa yung ulan. So nagdagdag ingay, pero kaya niyang i-accommodate itong ganitong space na kalawak na space. So sa ano lang muna yan, drum set lang muna. So palitan natin ng mga ka-sounds ng sounds, okay? By the way mga ka-sounds, kung nakikita nyo, nagbi-blink yung parang signal limit niya. So ibig ba sabihin yan parang masyadong malakas ang pagka ko? So dapat hinaan or normal ba yan? Comment nyo lang mga ka-sounds, kasi green naman ang niya, ang ilaw niya. So hindi ko alam kung normal yan kasi green. Dapat red, 'di ba? Kung red, ibig sabihin yun, peak na, nagpi-peak. Pero dahil green siya, so hindi ko alam kung normal yan or dapat kong bawasan. Ganon din sa kabila, na-observe ko. Nagbi-blink siya green. So hindi ko alam kung normal ba yan mga ka-sounds. Kasi ang alam ko red Kapag nagre-red, ibig sabihin nagpi-peak siya. Nasa 12 o'clock lang naman yung volume sa ating speaker. Although dito sa ating mixer, nasa unity gain lang din yung master volume, tsaka unity gain lang din yung Bluetooth. Tapos ito na yung mga adjustment niya, itong sa high, yan, sa low, yan, lumalakas pero ilagay lang natin sa 12 o'clock. Although dito naman sa niya, nasa 12 o'clock lang, nasa lang, normal wavelength lang hindi naman siya nagpipick dito. So paki-comment na lang mga ka-sounds, sa mga merong Top Pro na X15 active, kung normal ba yung ganyang pagbi-blink na kulay green. Kasi nga ang sa isip ko kapag red, so yun yung peak. So paki-comment na lang please, paki-gabayan na lang din ako, baguhan na ako dito sa Top Pro na ito. Yung mga matagal ng Top Pro owner dyan ng X15 active, kung napapanood nyo ito, please comment at pakituruan na rin ako. Salamat po mga ka-sounds. So palitan lang natin ng sounds muna, iba na naman. So yan mga ka-sounds, nagpalit tayo ng music, napakalakas talaga ng ulan. So timing to ang pag-testing natin kasi maingay ang paligid, malakas yung ulan. So kakainin niya ngayon yung sound ng ating speaker. So tingnan natin kung kakayanin niya sa ganitong area. Ang lapad, parang covered court na open space. Ayan, aatras ako ng konti. So pag sa indoor ito mga ka-sounds, malamang mas malakas siguro ito. So tingnan natin yung mga ka-sounds, yung sa likod. So ayan mga ka-sounds, talagang nagpipick siya. Ngayon hindi na siya nagbi-blink kasi sa sobrang lakas siguro ng sounds natin ngayon. Although same adjustment pa rin, nilagay ko lang sa 12 o'clock lahat. Pero hindi siya nag-red, nag-steady na lang siya. So baka peak na yan. Ngayon ang gagawin natin, babawasan natin. Hindi ko alam kung ang babawasan natin dito. Gagawin natin gagawin natin 11 o'clock. Pero ganun pa rin yan, ginawa natin 11, umiilaw pa rin siya, nagbi-blink pa rin siya.
Focus lang natin. So hindi ko alam kung normal ba yan, no? Or hinaan ko dito. So sobrang hina na rin. Wala nang maririnig. So ayan, hininaan ko mga ka-sounds. Nilagay ko sa 11 o'clock yung master volume. Sa mixer, hininaan ko rin ng konti. Pero nagbi-blink pa rin siya ng konti. Ano? Tsaka itong contour, para saan kaya itong contour na ito? Kapag pindutin ko, ayan, or naka-on yung contour, tapos naka-off, para saan kaya yan? Comment nyo na rin mga ka-sounds kung para saan yan. I-on lang natin, naka-on lang, hinayaan ko lang naka-on ang contour. Tapos dito sa ating mixer, same pa rin yung adjustment, high and low, nakapagitna lang, pero binabaan ko ng konti itong fader ng Bluetooth. Napakalakas talaga ng bass mga ka-sound. So pwede nating hinaan yung low. Parang ganun lang para balance, no? Okay mga ka-sounds, tama yung hinala ko. Itong signal limit na nagbi-blink, normal lang pala yan. Kasi kanina sinubukan kong medyo palakasin yung master volume, nag-red siya. Kaya na, abangan natin kung mag-red. Ayun. Nakita nyo? Ayun, oh. Nilakasan ko ng konti, ha. Ayun, nag-red siya. Nakita nyo mga ka-sounds? Ayun. Ayun, nag-red ng konti. Ayun, nag-red. So, normal pa. Ayun, nag-red na naman. Ayun, nag-red. Ayun, nag-red. So, ibig sabihin, normal lang yung mga ka-sounds. Normal lang pala yung yellow na kulay. So, tama ako kanina na red dapat ang kulay kapag na sagad na yung limit niya. So ito ngayon nasa 1 o'clock. So try natin ilagay din sa 1 o'clock yung isa. Sagad natin 1 o'clock din para parehas. Although ito testing din natin to, ha. Sagad-sagad din natin ng konti. Tingnan natin kung mag-red din siya. Ayun, nag-red, oh. Oh, kita nyo? Oh, nag-red. Ayun. Oh, nag-red, di ba? So ilagay natin sa alauna lang, alauna 1 o'clock. So tama ako mga ka-sounds, no? Normal lang yung yellow. So ang hindi normal kapag mag-red siya. So okay na. Right, this time mga ka-sound, i-try naman natin sa instruments, no? Sa guitar tsaka sa digital drums. So kung ano ang tunog niya, kasi sa music sulit na talaga, aprobado na. Maganda ang tunog niya. Nakilatis na natin ng maayos yung speaker. So ngayon subukan naman natin sa live instrument para kung sakaling merong mga acoustic performance sa event, no, or semi full band gamit ang digital drums. So at least alam na natin kung anong magiging performance niya.
Alright mga ka-sounds, na subukan na natin ang ating bagong speaker na Top Pro X15 active speaker. So ito yung ating bagong upgrade na speaker na binili. So goods naman siya, nasubukan natin sa music, sa live instrument, electric drums and guitar. So ang setup na ginawa natin ay direct lang po, hindi tayo gumamit ng mga crossover, walang mga crossover or mga ano-ano pa dyan, kundi direct lang from mixer, yan, mixer to speaker. So far sa ganong setup na direct, maganda naman ang kinalabasan mga ka-sounds. Satisfied naman ako, so sulit, worth the buy. And kahit wala kang subwoofer dahil 15 inch, tapos malakas yung niya, bass, so okay talaga para sa mga small event, no? And next vlog is try naman natin i-set up na gagamitan ng mga crossover. Tingnan natin kung ano pa ang mas magiging tunog niya, kung mas ma-enhance pa ba niya ang tunog. So as of now, hanggang dito na lang muna mga ka-sound. Salamat sa panunood and thank you for still supporting our channel. God bless po. To God be the glory. Please subscribe kung hindi kayo nakapag-subscribe. Thank you so much. See you in my next vlog.